Alright, sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Good morning! Good morning po, church. Good morning po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa amin. Magmula po dyan sa ating Facebook Live. Isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. At welcome na naman sa inyo pong paboritong programang Impormasyong Pangkalusugan, our very own health program ng CBBC CSI. Kaya salamat po muli sa Panginoon na tayo po ay nagsama-sama upang matuto ng karagdagang impormasyon, lalong-lalo na sa ating kalusugan, mga kapatid. Kaya mas maganda mag-enjoy tayo at maging blessing tayo sa mga kapatiran by sharing the link to our loved ones and also to our relatives, mga kapatid. Alright? So again, maraming salamat po at sama-sama na naman tayong matuto dito sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan. Alright, hindi ko napapatagalin pa at i-welcome ko ng aking pinakamagandang host for this morning. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Good morning po, Doc Julie. Good morning, Sir Con. Yes, good morning. Good morning po sa lahat. At ako ay lagi na lang natutuwa. Bakit? Amen. Pero yun ay biyaya ng Panginoon. Hindi Yun. lahat ng tao natutuwa. Oo, tama. Hindi lahat ay dahil may kanya-kanya tayong mga pinagdadaanan. Meron tayong mga tawag dito, dala-dala sa ating mga Saloobin. Yan, At oo. pero wag kayong palagi nyo lang ibigay lahat yan sa Panginoon. Tama. Oo. Kaya yun lang ang maiano ko kasi pagka inano natin yung mga problemang yan, nandyan lagi yan, nag-aabang. Pero bigay natin sa Panginoon. Hayaan natin ang Panginoon ang tumangan lahat ng ating mga problema, suliranin, or mga sa ating mga mind. Ano tawag doon? Gumugulo. Bumabagabag. Matitinding mga yan. Ako yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil may show may po dito. Oo. Minsan yung hindi ka na makapag-breakfast. Yon, tama. Ay meron naman pinagkakaloob ang Panginoon. Tama. Kahit Lalo dito na itong aking host ay nagugutom. mahilig Nagutom ako sa bigla chili paste ni Yes. Ma'am Rhea. Diyos ko. Oo. Praise the Lord. Sa akin naman ay bawal na bawal yan dahil ang aking throat ay oo. hindi pa maayos. Yan. Ayun, batiin na natin itong mga live viewers natin, Doc Julie. Sino ba yan? Hindi ko pa binabati ang mga taga-North. South. East. And West corner ng ating simbahan. Oh. Hello po sa inyo pong lahat. At mga nagwagwapuhang mga area leaders. Yes, oo. By the way, mga kapatid, no, nalalapit na ang Mother's Day, no? Doc Julie. Sunday. This coming Sunday, inaanyayahan namin muli kayo, mga kapatid, sa ating Mother's Day. Sa lahat po ng mga nanay po dyan, ay sama-sama po tayong i-celebrate ang Mother's Day this coming Sunday. Araw ng mga nanay, pasayin natin yung mga nanay. At huwag niyong kakalimutan ang mga regalo niyo sa inyong mga mother. Yan, Nanay, tama. o mami. Yes, At, totoo yan. Kung wala, magbigay kayo doon sa mga nanay na wala. Yun, tama. Be a blessing. Let's be a blessing. Oo. At actually, lahat naman niyang galing sa Panginoon. Yun. Hindi naman galing sa atin yan. Kasi kung hindi ka rin naman hihipuin ng Panginoon at bigyan mo yan si Julie, mga ganun ba? Yan. Wala rin mangyayari. Sabi nga dyan ng anak mo, good Nasa- morning sa pinakamagandang nanay ko, Doc Julie Castro. Yan, matindi talaga. Good Bakit morning din, naman? Sir Con. Tingnan mo ang Panginoon. Oo. Binibigla ang nanay. Diyos ko. Yun lang, bumati lang ang anak ko. Oo. Malaking bagay yan. Malaking bagay na yan. Hindi Oo. mapapantayan ng anuman regalo Oo, yan. Totoo yan. So, Nauna shout na out sa'yo. regalo. Shout out sa'yo, Sir BJ. Hello. Ay, si Ma'am Joy Rico. Hello po, Ma'am Joy Hello, Rico. ma'am. And also Ma'am Helen Kapundan. Sino Ayan. yung Telma Contado? Telma Contado. Oo, Ayan, hello hello po. po. By the way, Ah. pag-pray nyo po yung mga ibang pasyente ngayon, nakasalukuyang nasa tulian. Oo, ongoing po. Ongoing po ang Operation Tuli dito Operation sa Tuli. ating simbahan. Oo, at nakakatatlo na sila, Dok. Ay, gano'n. Nakakatatlo na. Biro mo. Oo, tatlong kalalakihan na. Tatlo na yun nawala ng
bagabag sa kanilang Oo. mga dibdib. Yung isa nga, talagang grabe yung Wala. kabog ng dibdib, ma'am. Oo. Pagka ganun ko nung talagang tug, grabe. Sabi ko, relax ka lang. Nauna na ba Oo. yung mga anak nung Arevalo? Wala, ma'am. Katapang-tapang ng tatay noon. Ewan ko lang yung mga anak. Oo. Kaya salamat sa Panginoon at pag-pray niyo po itong mga bata na ito, no? Mm. Na maging successful po ang ating Operation Tule. Ano ba yan na naka-schedule na? Or I mean, Opo, naka-schedule po yung mga yan. kasi sasabihin ko sana kung may gusto pa kayo, humabol Opo, kayo. naka-schedule na po ito eh. Naka-schedule na yan. Oo. Oo, kaya ngayon kasi meron pang pupuntahang kaso si Doc Eugene, kaya medyo nagmamadali siya. Okay. Oo. Pero alam ko magkakaroon pa ng second round ito. Okay. Oo, kaya pag-pray nyo pa po mga kapatid na kung meron pa kayong mga kilala na pwede pang matuli dito sa ating Oo, simbahan baka ay next week. Ganyan next naman. week or next week bago magbalikatan, ganyan. Or bago kami mag-anniversary. Yan, Ano? oo, tama. Mm-mm. Mamimigay ulit ng ganyan. So again, ay salamat sa Panginoon at nagiging blessing ang ating simbahan. Nakalain nyo, ang nasisave ng mga kapatiran po natin na yan, tinanong ko nga si Doc Eugene last time, almost 5,000, 6,000 pesos pala yan. Doc Julie, sa ano pa yun, na public pa yun. How much more pag nasa private ka pa? So almost mga yan, 10,000. Oo. 10,000 pesos. Grabe, no? So, Kaya it's a great maraming blessing. salamat sa ating mahal na pastor. Yes, nakakaisip po ng Na, ganyan. oo. Maging blessing tayo. Mm-mm. Oh. Alright, so shoutout ko rin kay Ma'am Rhea Espiritu. Hello po, Ma'am Rhea. Ayan, shoutout sa napakasarap mong chili paste and also banana cake, Yung chocolate. yung White Castle. yan. Yun? Kitchen. Castle's Kitchen. Oo. Oo. Ayan. Hello po, Ma'am Vivian Tandoy and also kay Ma'am Linda Quinones at kay Ma'am Rosel Bentir. Ayan, hello po. At sa aking pinakamamahal na asawa, Ma'am Christy Tungol. Ayan. Okay. Hello. At kay Chloe, Simeon at Cassidy. Ayan. Si Mimba na? Hindi pa. Baka magwala pa yun. Oo. Baka, oo, siguro sa mga susunod na taon na. Ayan, Ma'am Rosalinda Calara. Hello po. Shoutout po sa inyo. And also kay Ma'am Genevieve Gaa. Ayan. Si And Paiti. kay Paiti Faith. Faith. Ma'am Mary Gonzaga at kay Ma'am Leila Arevalo. Ayun. Blessy. Jeronimo. Sir Joji Lacson. Ayun. Hello po, Sir Joji. Ano ba pangalan nung anak ni Blessy me? Nakalimutan ko na, ma'am. Parang may yun eh. Isaiah. Isaiah. John Isaiah yata. Kasi parang hindi ko yung John. Parang may John. Ha? John, Isaac yata. May Isaac yata. O Isaiah. Di ko na alam. Ha? John Kilayko. Hindi, kaya nga gusto ko tawagin na lang yung Isaiah. Oo, kasi may John eh. Oo. Huwag na natin niya dyan. Sir Georgie Lacson. Yan, Ma'am Chris Ampig. Hello, Ma'am Chris. Oy, And ako also rin yan, si Sir George Espinar. Sa area ko yan, ma'am. Oo. Okay. Ayan. And also kay Ma'am Juanita Cuario at kay Ma'am Cecil Ampig. Ayan. Hello po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Yes, ayan. So, wala yung ating monitor dito sa ating sa ating screen. Alright, sige. At maganda mga kapatid ay mag-tune in lamang po kayo. Ma'am Maylin Cosare, shout out po sa iyo. Oh. John Israel daw, ma'am. John Israel. John Isaiah. Si Christy ko ano pinagsasabi. John Israel daw. Maano pang memory ko sa'yo, Christy? Parang ako Isaiah. Susunod pala kay Chloe yan, John Israel. Palitan nyo na agad. Agad-agad palitan nyo na. Kung pwede lang wala yun dyan. Ayan, yun na nagsalita na po yung nanay, John Isaiah. Ayun, John Isaiah. Hindi, tama pala. Ayan, hello po. Shout out kay John Isaiah, hindi John Israel. Baka yan naman ang pangalan ng ng Simeon. Ayan. Anyway. Susunod kay Chloe. Okay. Baby. Na-miss niya daw kasi si Tata Israel. Ito Nandun si pa ba Christy. Opo, nandun pa po. Opo. Okay.
Oh, grabe pa po si Tata Israel. Grabe pang magbuhat yun. Grabe pa kalakasan nun ni Tata Israel. Siguro may mga bubuhatin ng mga kabataan na hindi na kaya niya mabuhat eh. Oo, ng mga kabataan natin. Kaya hello po, shoutout po sa inyo pong lahat dyan. Sa mga Baptist Builders, Oo, ayan, mga shoutout. Baptist builders. Yan, pag-pray po natin yung kanilang ginagawa dun sa Ramos Ranch po natin. Napakaganda ng inyong mga ginagawa dyan. Oo, At, kaya pinaghahandaan na talaga yung nalalapit na balikatan. By the way, mga kabataan, inaanyayahan namin kayo na sumali sa balikatan this coming May 19. Tama po ba ako? May 19. Yan. This coming balikatan, ang mga kalalakihan ay sumali po kayo. sino yung advance happy birthday? Advance Happy Mother's Day daw, sabi po Ah, ni Ma'am Genevieve Gaa. Yan, okay. oo. So, yan. So, again mga kapatid, ay ano lang po tayo, yung mga kalalakihan ay ano po kayo, mag-join kayo. Inaanyayahan namin. Kayo mga nanay, no, huwag niyo pong konsintihin ang inyo pong mga anak. Maganda i-push ninyo ang inyo pong mga anak. Oo, mga tatay, mga nanay, mga magulang, i-push niyo po niyo pong mga anak para po sa ano, sa ating balikatan. Saka usually, naalala ko, pagka Mother's Day, yung mga father, nagbibigay ng regalo sa Oo naman, mother, di ba? oo. At yung mga anak, Yes. oo. Kaya maganda rin yung mga anak. Oo, para Oo. mas, yung mga little things lang, mapasaya nyo ang yung mga mothers, Yeah. ay talagang malaking bagay po yun. Tama po yun. Tama po yun. Kaya nire-remind po namin si Jan tsaka si Romir. Yan. Oo, parang walang pakialam sa mundo yan. Walang, anyway, Yeah. walang, hindi pwedeng wala kayong nanay. Yon. Sabi po, ay, nanonood si Alfonso Owera. Ay, Alfonso Owera, ay, shoutout sa iyo. congratulations. Gusto ko Oo. i-congratulate yung Nakabalik na batang siya. yan. Oo, bumalik. Ang Oo. pagbabalik Ang ng, pagbabalik ng na sa Hindi. pulpito tsaka hindi agila eh. Pagbabalik ni na Ponching. ng matching. Amachin. Oo. Hindi naman. Hindi naman, hindi Oo. naman. Oo. Okay, sige mga kapatid at medyo para mas marami pa tayo mapag-usapan. Maganda kasi yung topic natin for this morning. Oo, Oo, dapat maganda yung topic na yan. maganda tong topic natin ngayong umaga pong ito Saka kasi nakita ko yan na importante ngayong summertime. yes, totoo Pero yan. hindi lang naman summertime, pero the whole ano na eh, di Oo, ba? totoo yan. Pero ngayon din, medyo mataas ang incidents. Yan, kasi marami ng mga nagsisilabasa mga bata. Oo. Oo. So, Yeah. sabi ko nga, dapat po kasi ngayon, sa mga hindi po nakakaalam, si Ma'am Ces po magdi-discuss. Pero medyo may lalakarin siya, no? Kami muna ni Doc Julie ang magdi-discuss para po sa inyo. So, kapag kami po ang na-assign, together with Doc Eugene, ay di-discuss po namin yung mga mga karamdaman during the summer season. Ayan. So, nauna na yung food poisoning. Yan. Tapos, sumunod yung mumps. Tapos, ngayon naman po, ang i-discuss natin is all about rabies. Ayan. Yan, di ba? Mga kaalaman sa rabies. Yun. Para at least mabigyan na naman namin kayo ng karagdagang impormasyon patungkol sa rabies na yan. Oo. Kasi napakagandang mabigyan ng awareness ang mga kapatiran po natin pagdating po sa Medyo na-late tayo ng ang kasi March. March po talaga yan. Oo. March talaga Ang ang Rabies Awareness Month. Rabies Awareness Month. Pero maganda pa rin kahit na hindi March ay talagang ma-educate natin ang ating mga kapatiran patungkol dito sa karamdaman na ito. Ano? So again, mga kaalaman patungkol po sa rabies. May bumabati ng happy birthday dito. Happy birthday pala kay Sir Brian J. De La Cruz. Ayan. Hello po, Sir Brian. Happy birthday. Saan area yun? Alam ko ma'am, taga ano to si Brian taga Ramos Ranch, sa ranch po natin. Oo, isa sa mga full-time Happy doon. birthday, Sir Ayan. Ryan. Alright. Brian. Brian J. De La Cruz. Happy birthday. Sa lahat po ng mga nag-celebrate ng birthday dyan, happy birthday po. Okay? Dito sa atin, wala. Sa area nyo, Mir, meron? Celebrate ng birthday? Wala. Sa amin din, wala pa. Ako parang may naalala ko pero hanggang alala lang.
Anyway, kung sino Ah. man po ang may birthday, happy birthday po at enjoy your day. Yes, yes, Mm. yes. Okay, so sige mga kapatid, tuloy-tuloy na po ang ating talakayin for this morning. Patungkol po ito sa mga karagdagang kaalaman patungkol po sa rabies. Alright? So sabi nga natin kanina, ang Rabies Awareness Month ay tuwing buwan ng Marso. Okay? So para at least maging aware ang mga tao, maging aware ang mga kabataan, kahit sino pa po ay talagang malaman nila ano bang meron dito sa rabies po na ito. Na wag nilang basta-bastahin yung rabies na ito. Ayan. So ang tema last time no, or ang tema ba nito ma'am or nagbabago-bago ba ang theme ninyo ma'am? Oo. Ayan. Last time ang tema nila is maging responsableng amo, wag hayaang gumala ang alagang pusa at aso. Ayun ang tema nila for the Rabies Awareness Month. Alright? So ngayon, ay i-discuss po natin ang mga iba't ibang mga kung meron kayong mga katanungan po diyan mga kapatid patungkol dito sa i-discuss natin no ay itanong nyo lamang po. Alam ko naman may mga alaga kayong mga aso, pusa, yan. So please mag-question lang po kayo dito sa sa ating comment section box. Okay? Sige, discuss natin patungkol po dito sa Anti-Rabies Act na ito. Ano bang meron dito? Doc Julie. Sabi nga dito, naglalayon na alisin ang rabies sa ating bansa sa pamamagitan ng sama-samang pagsusulong ng mga layunin ng National Rabies Prevention and Control Program. Mga bahagi ng National Rabies Prevention Control Program. Akala mo may mga ganito pala tayo. So mayroon tayong Rabies Prevention Control Program. Nandiyan yung number 1, mass vaccination of dogs. Alright? Kaya dapat alam ninyo na sa inyong mga lugar ay meron tayong tinatawag na libreng Libreng bakuna. bakuna Oo. ng Yung iba ating. ma'am, pumupunta sa mga bahay-bahay na eh. Oo, Oo. talagang dapat puntahan kasi pagka dinala mo sa isang lugar, nagkakagulo sila, Yeah, totoo yan. nag-aaway-away sila, nagkakaroon ng kung sino hari do sa lugar na yun. Oo. Kaya isa po yan sa mga dapat nating alamin. Alamin ninyo kung kailan nagbabakuna ang mga sigurado yan ngayong summertime. Oo. Nagbabakuna po yung mga yan. Actually, nagbigay na nitong March. Mm. Oo. So, itanong nyo lamang po kung baka meron pang natira o baka may libre pa, no? Na pwede pang babakunahan ang inyo pong aso. Alright? Establish a central database system for registered and vaccinated dogs. Yan, totoo yan. Impounding, field control, and disposition of unregistered, stray, and unvaccinated. Totoo ito, Doc. No? Isa ito sa mga dapat may sulong talaga. Oo. Pag nawala yung aso nyo na gumala o lumabas, alam nyo na kung bakit Mm. sila noon. Kasi yung pwedeng i-impound. Yeah. Oo. Totoo yan. Kaya ano yan, kasama yan dito po yan sa Anti-Rabies Act. Kaya huwag kayong magagalit kayong mga pet owners no na kapag yung aso ninyo ay kinuha na kasi pagala-gala, no? Kahit sabihin niyo po pong may dog tag yan. Kahit sabihin niyo pong may dog tag yan, 'di ba tama ba ako, Doc Oo. Julie? Basta pagala-gala yan, pwedeng kunin or pwedeng i-impound ng mga lalo na sa mga villages. Oo. Oh, madalas 'yan sa mga depressed area naman hindi naman gano'n kahigpit dito. Eh. Madalas lang ito sa mga villages. Alright? Or kapag meron talagang nagreklamong residente na please barangay pakitanggal naman ito. Yan. So pwedeng-pwede po nilang gawin 'yan. Kaya wag po kayong magagalit. Maging aware po tayo dito sa RA 9842 Anti-Rabies Act na ito. They have the right to impound the dog talaga, no? Mm. Na kasi nga unregistered, stray, unvaccinated. So hindi natin alam. So pwede. Pero naman, pwede naman nilang tubusin yan, Doc, tama ba ako? Yun ang doon. Yung pag May multa. impound, may multa yun. Yun nga lang. Oo. Tutubusin nyo nga lang talaga sila doon sa impounding tapos may multa po yun. So para at least next time, hindi nyo na po sila hahayaang pag-gala-gala. Alright? So conduct of information and education campaign on the prevention and control of rabies. Ito na yun, yung parang ginagawa natin, Doc Julie. Nag-health, kakaroon ng health education sa mga barangay patungkol sa rabies. So maganda mag-attend din kayo doon.
Oo, since meron tayong ganito, ito na yung pinaka-ano natin. Ito na yung Sabi nga pinaka... iba yung may alam. Yan, Mm. tama. Tama po yun, Doc Julie. Alright? And also, provision of pre-exposure treatment to high-risk personnel and post-exposure treatment to animal bite victims. Yun. So, ayan po yan. Provision of free routine immunization or pre-exposure prophylaxis of school children ages 5 to 14 in areas where there is a high incidence of rabies. Ano itong Yung ibig sabihin mga nito, Doc? bakuna yan na binibigay para Binabakunahan na oo, agad ang mga kabataan. bago nakagat or after na nakagat. Oo. Oh, Kaya wow. libre po rin yan. Yun, parang Doon sa prophylaxis oo, na, Doc. oo. Oo. Yan. So sa mga ano yan, ginagawa po ito, sinasabi ka dito sa high risk area. So ibig sabihin nun, yung mataas ang incident ng rabies sa lugar. Like for example, may ano na kasi yan eh. Kumbaga, minomonitor din kasi ng DOH yan. Saan kaya ang pinakamatinding kaso ng rabies? Lalo na mga probinsya. Oo, Oo, mga oo. provinces na mataas ang mga incidents ng rabies. Yeah. Oo. Actually, kahit hindi naman rabies, yung animal bite, ganyan na lang yan. No? Ilan ang kaso ng animal bite dito? Ayan, meron dito. So, sabihin natin 10 or 10 sa isang buwan, ng mga ganun. Oy, matindi po yun pag ganyan. So, doon sila magbibigay ng prophylaxis para po sa inyo. So, meron po yan. May ginagawa po yan. Kasama po yan sa Anti-Rabies Act of 2007 po natin. Alright? Sino gumawa nito? Natatandaan mo ba? Sino nagsulong nito? Oh. Baka yung Escudero. Escudero. Matindi, no? At least, ay napapakinabangan po natin itong Anti-Rabies Act. Kasi lalo na po yung mga stray dogs, naku, very ano yan. Minsan talagang wala nang pakialam yung owner kahit sino makagat eh. Alright? So, encouragement of the practice of responsible pet ownership. Yan. So, kasama po yan sa ating Anti-Rabies Act po natin. Ayan. Alright? So ngayon, talakayin natin, ano ba yung rabies, Doc Julie? No? Ito ang sabi po dito sa ating study. Sabi po, ang rabies ay isang nakamamatay, ngunit maiiwang, ano yan? Ngunit maiwasan. Maiwasang sakit na sanhi ng isang virus. Yun, alright? Maaring itong kumalat sa mga tao at alagang aso at pusa kung sila ay nahagat or nagasgasan ng ipin. Akalain mo naggasgasan lang ng ipin, Doc Julie, ng isang hayop na apektado ng virus. Pwedeng makuha ang rabies sa laway ng apektadong aso at pusa. Yung may scratch lang. Oo. Yung ganon. Yun na pwedeng pasukan ng laway ng aso. Oo, infected, oo. So kahit nga kalmot or kahit na gasgas ay pwede talagang makaapekto na yung rabies. Sabi nga dito, ang rabies ay nananatiling isang problema sa kalusugan ng publiko sa bansa na nagkakaroon ng 200 hanggang 300 na pagkamatay ng tao sa bawat taon. Ay, grabe naman pala yun, Doc Julie, 200 to 300 ay namamatay dahil sa rabies. Kasi nga, kung mapapansin po niyo sa susunod po nating mga aral, kung maabutan po natin, ay grabe kasi ito pag napabayaan, Doc Julie. Oo. Tsaka yung nga, lalo na wala kang bakuna. Oo. At wala rin bakuna yung ano man yung kumagat sa inyo na aso man o pusa yan, kung hindi bakunado, mataas ang na makamatay. Yeah. Kasi fatal itong na to eh. Itong Pag nabaliwala. Oo. Oo. Kaya nga wag niyo isasawalang bahala yung kapag nahagat kayo, kaya maliit pa yan or malaki. Tama ba ako, Doc Julie? Kaya maliit na aso yan or malaking aso or maliit na pusa, hindi po yun naayon sa ganun. Walang pinipiling edad. Mm-mm. Oo. Kahit na ano siya, basta na-infect siya ng virus na to. Yun. Tama, maganda yung sinabi ni Doc Julie na yun, mga kapatid. Ang lagi niyong tatandaan, hindi naman kasi lahat talaga ng aso ay merong rabies. Yan ang lagi niyo pong tatandaan, no? Kumbaga,
Ang nangyayari kasi sa aso, nagkakaroon siya ng virus. Nagkakasakit yung aso. So ngayon, pag yung aso na may sakit na rabies at kinagat ka, doon tayo nagkakaroon ng problema. Oo, doon tayo nagkakaroon ng problema. Kaya wag nyo laging isipin na itong asong ito. Pag nakakita ng aso, ay may rabies yan. Oo, Oo, hindi po hindi yun. po lahat, hindi po lahat. Pero ito nga yung sinasabi lagi madalas si Doc Julie. Kung nakagat ka ng aso at lalo na hindi mo alam Mm. yung asong yun at hindi mo kilala yung asong yun at sabi mong, ay wala naman siguro yan kasi okay naman matino, magpabakuna ka na Wag kesa sa huli ang pagsisisi. wag baliwalian, baliwalain. Baliwalain. Oo, Oo. kasi napaka ano nga niyan. ah, it takes ano lang eh, 1 to 3 days. Ay, grabe, Oo, no? pwedeng kumalat na agad yan ng ano, hanggang doon sa, Depende pa yan sa site na kinagat eh. oo. 'Di ba, Doc Julie? Pag kinagat ka sa muka, mga kapatid, ay nako, saglitan lang talaga yon. Oo, o kaya pag kinagat ka, basta depende. The more na malapit sa brain natin, the more na mabilis siyang maapekto yung utak natin. Alright? So, yan po lagi nyo pong tatandaan, mga kapatid. Huwag ninyong babaliwalain yung ating yung simpleng kagat ng aso at pusa. So, pag hindi kayo sure, mas maganda magpabakuna na kayo. Huwag nyo nang hintayin na magkaroon kayo ng simptomas. Kasi pag nagkaroon kayo ng simptomas, late na yon. Tama ba ako, Doc Julie? Very late na yon. Oo, at Oo. very correct yun. Yan. Kaya wag nating babaliwalain ito, mga kapatid. Kasi mahirap na kung sa bandang huli na tapos saka kayo magsisisi. Nako. Kung sana anyway siguro sa mga susunod nating discussion ipapakita natin yung mga videos ng mga talagang meron ng rabies na tao para makita nila yung ano ba yun Yung actual yung na actual na yung takot sa tubig. nangyayari. Oo. Madaming yung madaming takot sa sunlight. Oo. Ayaw sa liwanag, ayaw sa tubig. Ganyan yan. Sunlight. Hangin pala. Hangin. Oo. Si Naomi. Ano, Oh, all right. So ganyan po 'yan, mga kapatid. Again, mga kapatid, huwag niyong babaliwalain tong rabies na ito. Okay? So, sinasabi po dito, how rabies can spread. All right? So nakikita niyo po 'yan. Sabi nga diyan, 99% ng mga kaso ng rabies sa mga tao ay sanhi ng kagat ng aso. Alright? So, ganyan po yan. So, pasa-pasa po kasi sila. Nakikita nyo po. So, doon nagsi-circulate sa kanila. Alright? Sa mga hayop din. Alright? So, nagkakaroon kasi, yung kunyari, may karamdaman itong bat, napasa doon sa fox, napasa doon sa dog. So, pasa-pasa po kasi yan. Again, ang pinaka-bottom line lamang po dito, mga kapatid, ang aso na merong sakit, yun yung nagkakaroon talaga ng rabies na pwedeng makaapag-apekto doon sa tao. Yun talaga ang pinaka-bottom line dyan. No? Pero wag tayong magkakaroon ng ganito pala yung Doc Julie, no? Tanong ko lang, paano kung nabakunahan na yung aso? So, 100% sure ba tayo na kapag kinagat ako nun, wala na? hindi, walang 100%. Ay, ganun. Mm. So talagang kung kinagat ka na kahit bakunado yung mas maganda magpabakuna ka pa rin. Oo. Mas maganda yung, but just to be sure lang, no? Oo, yun. So at least, Kasi hindi mo rin alam kung kailan yung huling bakuna. bakuna. Oo. Tama. At yung effectivity nung bakuna maaring hindi pa nabakunahan nga ngayon pero hindi pa Hindi pa umeepekto. epekto Oo. nakagat ka na. Yon, mga ganung mga bagay na nagdudulot ng mas malubhang Karamdaman. karamdaman doon sa Yun. ating mga Okay. sa atin ng mga nakagat. Yun. So, ako rin din naman kahit pa bakunado yun, ako rin talaga magpapabakuna na rin ako kung sakasakali man, no? Para lang
just to be sure, kahit sabihin pa nung may-ari, ay hindi, okay lang yan, bakunado naman yan, kahit di ka na magpabakuna. Ako magpapabakuna pa rin ako. Yun nga, Kasi yung nasa huli talaga mismong eh. ano lang eh, scratch lang eh. Oo. And pwedeng-pwede na Oo. pasukan ng rabies, ng virus na yon. How much more dun sa kagat pa Hmm. na yung laway talaga ay pumasok na. Kasi hindi natin talaga alam, Dok, no? Walang Hindi natin alam kung Pero yun nga, ang kagandahan nito, pwede naman nating tawag nito, maiwasan by magpapabakuna lang tayo. Yun nga lang, syempre, may hassle, may pupunta ka sa hospital, pabalik-balik. Kasi hindi lang naman yan hindi yan pagpunta mo doon, tapos na agad yung bakuna. Hindi, babalik ka pa. Di ba tama ba ako, Dok? Oo. Oh, may parang series yan eh. May ano yan, may papabalikin ka talaga ng hospital. Saka hindi naman porke nakagat ka ngayon, ay ano na, meron pa ring mga observation period yan. Hindi Mm-mm. agad-agad magkakarabis ka na. Tama. Oo. Kaya 10 to 14 days bago umano talaga yung mga signs ng rabies vaccine. Rabies. Kaya observation pa rin, importante. Yan. Pero Tama. kayo nga, either minsan binibigyan tayo ng anti-tetanus. Kasi nga, isa din yon sa mga kasama niyan ng pagkakagat ng ng hayop. Hayop. Oo. Binibigyan muna agad ng Anti-tetanus. Anti-tetanus. Oo. Oo. Yun. So yan, tatandaan niyo po how rabies can spread. Alright? Sabi nga ito nga yung nangyayari kung paano nagkakaroon or yung kung paano nagiging epekto sa ating pangatawan yung virus. Sabi diyan, virus, number 1, virus enters the tissue from the saliva of biting animal. And then virus replicate in the muscle near the bite and enters neuron of peripheral nervous system. Akalain mo po yun, di ba? And then number 3, ano mangyayari? Virus moves up to peripheral nervous system, yung sa CNS natin. Then number 4, pupunta na saan? Doon sa spinal cord natin. Akalain mo yun. Kasi ang puntirya nitong virus na ito ay utak, yung brain natin. Oo, yung brain natin ang aapektuhan niya. Kaya nga, lagi niyo pong tatandaan na kapag naapektuhan na yung brain natin, umabot na doon yung virus sa brain natin, irreversible na yun. Wala na. Lahat ng anumang sakit, mga kapatid, basta apektado ang brain, irreversible po yan. Alright? Pag sinabing irreversible, wala nang lunas, hindi na pwedeng maibalik sa dati pa. Di ba pag napapansin niyo po mga kapatid, kapag yung na-stroke na pasyente, hindi na, kumbaga ang lakad niya ay hindi na talaga magpapantay pa. Kasi wala na talagang nagkaroon na ng blockage or nagkaroon na ng damage doon sa brain. So hindi na maibabalik pa. Kaya nga sabi diyan, once doon sa number 5, virus reaches brain and causes fatal encephalitis. Then virus enters salivary glands and other organs of the victim. Yun na. So kumalat na. Akalain mo po yung simple lang yun, napakagat lang ng aso. Pero ang matindi kasi nun, yung virus na papasok sa ating katawan ay ang puntirya niya ay utak. So sabi nga, yun nga siya sabi natin kanina, Dok, the more na malapit yung kagat, the more na mas mabilis. Akalain mo, dyan yung sa paa, kung sabi ko nga, kung kinagat ka sa may tiyan, malapit agad yun sa spinal cord. Paano pag kinagat ka pa sa mukha? Saglitan lang yun. Saka ganyan, ang magiging first aid mo dyan is hugasan mo agad. Yeah. Oo. Kunyari, kinagat ka, huhugasan mo ng soap and water para ma-wash yung kung whatever yung saliva na pumasok doon at the same time ma-wash. Hindi ganun kadami. Kasi yung iba, babaliwalain. Yan central nervous system yan. Mabilis ang mga anuhan ng lakaran ng mga blood dyan. Kaya madaling pumasok yan sa.
Tapos ang target naman niya, ewan ko ba, bakit yun ang gustong-gusto niya, ang brain. O kasi siguro doon namamalagi, doon Oo. namamalagi yung virus. Kaya tignan nyo yung sinabi doon ng virus, tama yung sinabi ni Doc Julie. Doon sa number 1 pa lang, a virus enters tissue from the saliva of biting animal. So pumapasok pa lang sa tissue. Kaya nga yun siya sabi ni Doc Julie, ano ang paunang lunas na agad ang gagawin natin? Wash. Hugasan agad ng running water. Yung running water, soap, ganyan, or antibacterial na sabon. So hangga't maaari para ma-wash out yung doon, lalo na pag nagdugo yan. Oo, kaya nga minsan mas maganda kung sabi nga nila paduguin, palabasin yung dugo. Oh, 'di ba? So para talaga hindi siya ganun pumasok sa ating sa ating nervous system. All right? So ganyan pwedeng kumalat yung virus sa ating pangangatawan. So, may tinuturo kanina, mga kapatid, patungkol sa pagkakaroon ng responsible pet ownership para maiwasan po natin yung rabies. Tamang kaalaman sa pag-aalaga ng ating mga alagang aso at pusa. Okay? So, responsible pet ownership Kaya tayo. ibibigay natin ito para maiwasan yung huwag kayong mag-alaga ng mga alagang hayop nyo na Hindi nyo hindi alam nyo ito. alam ang gagawin. Hindi po Yan. basta pakainin lang, painumin, ganun lang. Marami po kayong dapat malaman para maging responsible pet owner kayo. Yan. Okay? So, number 1. Sabi nga dito, syempre, yung sinasabi natin kanina, pabakunahan ang inyong mga alagang aso at pusa laban sa rabies taon-taon at iparehistro ang mga ito. Wow! Kalahin mo, no? Maganda yun, sinasabi nito. So, taon-taon mga kapatid, ay talagang kung meron kayong aso at hilig nyo talaga itong mga mag-alaga ng aso at pusa, so you need to be responsible na talagang bawat aso at pusa ninyo, talagang ipapabakuna po ninyo. Hindi pwedeng yung paborito nyo lang. Di ba? May Mm. ganun kasi, baka yung lang baka yung paborito lang niyang aso or paborito niya lang niyang pusa, Yung yun lang katabi yung, niya lang. oo, yun lang yung binabakunahan. Pero si Bantay, hindi. Oo. Oh, di ba? Lahat dapat. Lahat po. Kung meron kayong 5 aso, lahat yun, 5. Babakunahan. Ay, na-imagine ko nga how much more yung mga benteng aso eh. 'Di ba? O yung Yung benteng yung may talagang, sariling room. oo, hindi ko alam talaga kung paano nila gagawin yun. Pero sabi nga, taon-taon. At ang sinabi dito, dapat iparehistro. At kayo rin, sabi nga ni Doc Julie, naalala ko yun eh, ikaw rin dapat mayroon kang record. Hindi lang yung doon sa kung saan ka nagbabakuna. Para ikaw rin mismo, alam mo na, ito pala. Ano niya na, June na niya. Oo. Saka yun nga, lagi ko rin sinasabi, lalo na doon sa mga pasyente ko rin, na kung maaari, first month of January, ay yung first month Ng of the of the year. year, oo. Para at least alam nyo, ay babakunahan pala ngayon, Oo, oo. tama. Maganda Kasi yun. pagka yung medyo gitna-gitna na, Makakalimutan mo oo, na. kasi kunyari nagbakasyon ka, nag-ano Oo. ka, may nilakad ka, hindi mo na nalaman na babakunahan. At least yung by 'di ba? Yung sabi nga nila, yung iba nagagawaan ng New Mm. Year's resolution, isama niyo yung kung kailan babakunahan yung inyong aso. Pwede ba, Doc Julie, like for example, nagbakuna na siya. Kunyari, pagkakuha mo ng aso, binakunahan mo na agad. Alright? Ngayon, pwede ba siya, sabi ko sana, gusto ko sana isabay na lang lagi sa birthday ko. Pwede naman. Pwede naman. Oo. Oo, para hindi na Ang makakalimutan. importante na bakunahan siya. Oo. Mm. So, kunyari, sa isang taon, nakadalawa siya. Walang problema. Walang problema. Okay, okay. Kasi baka mangisa yung aso kasi sa sobrang bakuna. Wag lang yung Oo. bakuna ngayon sa susunod na Hindi, araw, hindi, yan. hindi. Oo. Kumbaga, kunyari, para lang mo na siya, inline mo na siya na, kunyari, nabili mo siya ng January, hindi mo siya napabakunahan, tapos ang birthday mo ay May. Oh, doon. Doon mo na siya sabi ko, sige, ito na. Ito na talagang yearly na bakuna niya, May. Isasabay ko na sa month ng birthday ko. Pwede po So, yun. ayun. So, mga ganun. Pwede rin pong mga ganun, mga kapatid, para hindi nyo po nakakalimutan. So, again, kung meron kayong benteng aso talagang babakunahan ninyo.
Kasi hindi pwede nga. Taon-taon po ito, mga kapatid, gagawin po ninyo. Pero kung meron kang benteng aso naman, sinisigurado ko naman na umabot ka na sa ganun kasi kumbaga Responsible ka na. responsible ka na. Oo. Hindi ka naman makakaabot ng benteng aso kung hindi ka responsible eh. Sinisigurado ko naman yun. Or somebody, meron siyang caretaker. Oo. 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 So, ganun po mga kapatid. Bakunahan ang ating mga aso. Isa po yan sa mga part ng responsible pet ownership. Alright? Alagaan ng mabuti ang inyo pong aso at pusa. Yun. Tama ito mga kapatid. Alagaan ng mabuti. Bigyan sila ng sapat na malinis na pagkain at tubig. Hindi yung lagi na lang tira-tira. Oo. No, wag naman ganun mga kapatid. Kumbaga, nag-alaga na kayo eh. Sira na yung mga Oo, yung mga panis. panis. Oo. Kasi nga, lagi nga sinasabi ni Doc Julie, kung yung tao nga ayaw ng panis, ganun din naman yung Ganon din sa ano. tubig. Oo. Kailangan Malinis malinis. din, Oo. hindi yung parang kinaukawan lang ng ano. Kinuha mo sa kanal, kinuha mo sa... Oo. Siyempre mga Oo. kapatid, di ba? Magugulat ka na lang, bakit nagkasakit yung aso mo? O bakit kaya bakit kaya nagdudumi yung aso mo? Eh yung lalagyanan ng tubig niya, hindi man lang natin nalilinisan. May kitikiti ng gumagalaw-galaw doon. Ang tagal na ng tubig. So, ano mga kapatid, talagang, sabi nga, responsible pet ownership ito. Bigyan talaga sila ng maayos or yung kulungan, sakto lang sila. Di ba? Hindi, kumbaga hindi na makaikot. Oh, may mga ganun kasi, kumuha lang ng aso para bantay. Oo, para lang tumahol. 'Di ba? Hindi ganoon. Hindi tayo kumbaga alagaan niyo talaga sila ng maayos. All right? Kasi alam ko yan, Doc Julie, 'di ba, pwede silang kasuhan yan. Like Ngayon, for oo. like for example ay hindi maayos yung pag-aalaga nila at nabidyohan kayo at kasi meron ng tinatawag na ano bang tawag yun, yung meron yan, yung batas ngayon, yung isinusulong ng mga may Actually, ano na yun eh. Oo. Ah, Basta merong batas na gano'n na pag hindi mo mhm. inalagaan ng mabuti ang iyong aso, pag meron kang nabidyohan ka at nareklamo ka, pwede kang malagyan ng kaso. Oo, yun. So, ingat tayo dyan. So, sabi nga niya, ilagay sa maayos sa tirahan, yan yung nabanggit natin kanina. Grooming, ayan, oo, hindi yung tipong dikit-dikit na yung mga balahibo ng aso po ninyo. At sabi nga dyan, bigyan ng sapat na paglalaro at ehersisyo ang inyong alaga. Ayan. May tao dito, may tanong dito, Doc Julie. Sabi dito ni Ma'am Mary Green Brusola. Ask ko po, Ma'am Julie, paano po yung di kompleto ang bakuna ng tao na hagat? Ay, ayun, magandang tanong yun. Hindi na kompleto daw. Paano daw ang gagawin nun, Doc? Kaya nga, ipapabakuna mo na ulit. Yun nga yung Okay. mga pre, saka yung post, Okay. Balik sila doon Oo, sa babalik center. na naman sila doon. Oo. Ganun po. Bibigyan sila ng ibang klaseng bakuna naman doon. Yan. Ganun po, Ma'am Mary Green Brusola, no? Saka yun So, ang mas nakakatakot eh. Nag-expire na. So, alam na alam mo na hindi na ano yung ah, alaga mo. Hindi na oo. siya, ano tawag dito? Ah, di ba? Hindi na siya safe. Oo, Oo, totoo yun. kasi ano na eh, expire, hindi pa kumpleto yung Oo. bakuna niya. Hindi yung Kaya, Ma'am, ito yung sa tao, tao. tao to. Yung doon sa tao na ano. Oo. Ano yun yun rin, kasi yung minsan, ang effect nung ano ng bakuna, hindi nyo na kumpleto, maaaring lumabas Mm. later. Later, Oo, oo. kaya kailangan kumpletuhin nyo po. Kompletuhin talaga. Lalo na ano naman yan, libre naman yan. Mas Yan. maganda po yung kumpleto na kesa naman nag-aalala kayo. Palagi ko nga sinasabi yung psychological effect. Naku, hindi kumpleto, ganyan, ganyan, ganyan. Mamaya lalabas yung mga signs and symptoms na ng rabies. Kaya mas ano kayo, magsisisi lang kayo. Kaya pagka sinabihan kayo na bakunahan, ay ganitong balik kayo, bumalik po kayo. Huwag Ay, niyong ililiban. ayan. Maganda yung sinabi ni Ma'am Brusola. Namatay daw yung asong kumagat. Kaya nga, mas delikado. Mas delikado. Oo. Oo, mas delikado po yun, Ma'am Mary Brusola. Ibig sabihin lang po nun,
meron talaga siyang karamdaman, yung aso. Oo. Kasi ganun po yun eh. 'Di ba minsan ang ginagawa nga diyan ano eh, sabi, 'wag mong puputulin yung ano, yung ano yun, 'wag mong ililibing agad kasi puputulin pa yung ulo ng aso. Tapos dadalhin dun sa ano, para malaman kung meron talagang Kung rabies. Gano'n. positive siya, Kung positive siya sa rabies. Gano'n kasi yun. Ewan ko kung ginagawa pa yun ngayon, oo, Doc. ginagawa Ginagawa pa pa. rin yun. Oh. Kasi gano'n. Obserbahan. Pag kinagat ka, tapos obserbahan mo yung aso, pero yun nga, pag nagkaroon ng Kamukha niya namatay. namatay, ibig sabihin may karamdaman. Oo, isasabit mo naman yung ano, yung ulo Ulo, mismo para ma-check. ma-examine, oo, ng Oo. laboratory. Meron talagang laboratory na nag-examine yan. Yeah. So, Ma'am Mary, kung hindi po na ano, Ma'am Mary Brusola, kung hindi po natapos yung bakuna, no, maganda bumalik po kayo doon sa center kung saan po kayo nagpabakuna para malaman po ninyo ano rin po yung pinakadapat na gawin. Pero sabi nga ni Doc Julie, kinakailangan ituloy yun or may gagawin pa pong sa inyo para doon sa bakuna na yun. Okay? Meron pang tanong doon sa taas, sir. Merong una eh. Ayan yan, si Ma'am Juanita Aquario. Sabi, Doc, ask ko lang po, bakit po kaya noong nag-inject ang barangay namin ng anti-rabies, nagkaroon ng sakit sa balat ang alaga naming aso? Nagkasugat, nagkasugat-sugat at nawawala ang balahibo. Hindi, actually, diyan sa ganyang ano, ang masasabi ko diyan, kasi nung hindi pa binabakunahan ng aso, Mhm. meron na talagang mga sakit yan. May mga parasites na hindi natin alam. Na, okay. Nandiyan na Baka sila, nagkataon lang. oo, underneath dun sa skin. Hindi nyo nakikita. Ngayon, itong nabakunahan siya, nag, ah, na-aggravate yung ano Mm. na yon, kaya lalo nang lalabas yung mga katikati nilang na yon dahil nga doon sa, Bakuna. hindi doon sa bakuna, kundi may mga Ma-parasite na. may mga, Kumbaga, meron ng nauna. oo, may mga Oo. ano na yun. Ganun Yun. po yun. Dahil, ah, kung titignan din naman natin, ah, kasi ang dami naman na bakunahan eh, wala namang effect. Pero yung mga ganyan po, doon sa pag-aaral namin, meron na silang existing skin diseases na hindi natin na ano lang natin nung nagpabakuna tayo. Yun. So, meron na yun existing, Ma'am Juanita. Oo, kasi So, usually yung mga ano na yan, parasites na yan o nagkakos ng skin diseases, nasa ilalim yan ng mga balat. so Oo. again, Ma'am, para lang kay Ma'am Juanita, wag po kayong mabahala. Wag po kayong mabahala, Ma'am Juanita Aquario. Ang gawin po ninyo, patingin nyo po sa isang vet yung skin disease na yon para malunasan. Pero again, hindi po yung dulot nung bakuna. Kumbaga, meron na siyang existing, kaso nga lang, nung binakunahan, mas lalo siyang lumabas. Oh, yun po yun. Alright? So I hope maliwanag po yun. Sana natulungan po namin kay Ma'am Juanita. Ito po, galing po kay Sir James Kipid. Sabi niya po dito, good morning po Ma'am Julie and Sir Conrad. Ask ko lang po, kung nahagat po ng aso, magpapaturok pa rin po kahit may bakuna na? Sino yung may bakuna? Yung, yung What, aso. Baka yung aso. whatever. Whatever. Yun yung sinasabi po Kung namin, may Sir bakuna James. ka or ano, Oo. magpa-ano po kayo. Yan yung sinasabi namin kanina, Sir James Kipid, na kahit may bakuna yung aso, alright, mas maganda magpabakuna ka pa Kasi din. hindi natin alam kung nag-expire na yung bakuna. Yeah. 1 day expiration lang nun, Tapos na yon. okay na yun. O, Oo. delikado na yun. Delikado na Oo. yun. So, mas maganda mga kapatid, magpabakuna Oo, kayo. saka sasabihin naman sa inyo dun sa clinic or sa center kung kailangan. Kasi sila nakakaalam ng history ng pagka-ano nyo, sasabihin din sa inyo doon kung kailangan pambakunahan Yeah, or oo. observation lang muna or Oo. anti-tetanus muna. Yan. Alright? Tama. Ito, sabi po ni Sir Cesar Dejos, advisable po ba, Ma'am Julie, yung itim na bato na ipinapadikit para doon kumapit? Ang dami kasabihan talaga nito ni Sir Cesar. Oo,
Oo, yan ang mga Well, myths. mga myths na naman to ni Sir Oo, Cesar oo. eh. Dati, yung lugaw ilalagay doon sa butiki. Lalagyan ng buto. Yung butiki pala lalagyan sa Whatever. lugaw para daw gumanda yung boses. Ito naman, yung itim na bato, parang Darna lang to, no? Ang bato, ding, oo. Wag po nating gagawing biro ito. Kasi ang rabies po, virus yan. Oo. Wala pong pwedeng i-ano dyan. Actually, walang gamot eh. Sabi Walang ko ga- dito, gaano po kaya ito ka-epektibo? Kasi nakagat din po ako ng aso nung ang edad ko ay 16 years old pa lang po ako. Pero may bagay po na ipinadikit lang tapos kusang natanggal. Wala na daw po ang rabies. Pinatanggal sa pagkakadikit kung saang part yung nahagat. Oo, magpasalamat ka. Yung aso, wala siya, hindi siya, Walang rabies. walang rabies. Yun, Kasi yun. nga, hindi lahat ng aso may rabies. Yun. Kaya ang ano niyan, ang tendency niyan, naunahan nyo lang na nasa mind nyo na once nakagat kayo ng aso, may rabies na yon. Oo. Oo. Akalain mo, no? Yung bato sisip-sip, si Sir Cesar, no? Pero hindi, again, wala, parang lang ano ni Doc Julie, wala pong ano yun, wala pong Katotohanan. katotohanan or Oo. Oo. scientific explanation na yung bato ay mag-a-absorb ng rabies. Okay? So, ang pinaka-solution pa rin natin, hindi yung bato, kundi magpaturok na anti-rabies. Saka yung aso na kumagat sa inyo, wala po siyang Rabies. daladalang Kaya, virus. oo, kaya siguro, siyempre, sinabi na nung ano sa inyo, Sir Cesar, na nakuha yung rabies, pero in fact, wala talaga yun. Oo. Tapos, nung nalagyan kayo ng bato, binigyan nyo naman ng... Binigyan nyo naman ng 500, di ba? Oh, Anyway, kasama Oo. yan. Kasama sa buhay yan na ganun ikaw ay talaga. maloko o ikaw 16 years old, siguro wala ka pa sa church nun siya. Nagpalin lang ka pa noon, nakalain mo yung bato na yun, no? Kaya sabi dito, dapat sir, pinalunok sa'yo yung bato. Sisigaw ka lang. Ay nako, Ma'am Linda Quiñones. Saan lugar kaya Hindi yan? ko na alam. Siguro talagang nasa liblib ka. Na wala pa yung ano. Anyway, kasama nga yan. Kasama Ang yan talaga. lihim na bato. Ako ngayon ko lang narinig yun, promise. Yung bato na yun na ilalagay mo. Oo, Ngayon ko lang narinig saka yun. yung tinatawag nilang tandok. Oo, meron nun talaga. Ano yun? Yun nga, yung mga nilalagay na ano na yan. Okay. hindi ko talaga lubos maisip na may ganun pa pala tayo, no? Ayan. Oo, maraming ano yan, maraming... Kaya yun po yung myths. yun nga yung ano, yun po yung nakakatakot lalo na sa probinsya. Kaya lalong marami namamatay. Oo. Kasi nga akalain mo, malay mo baka naniniwala sila doon sa bato na yun. Oo. Ang laki pa ng batong nilagay, naka-fracture pa, di ba? Hindi, yun yung tinatawag nilang ano, buhay na bato. Oo. Okay. Buhay na bato kasi sisip-sip. Well, anyway, so again, based on scientific explanation po, wala pong ano yun. Wala pong, wala pong katotohanan pahabol. yun. Ano yung wala pa po? Ano yan? Maraming salamat daw po. Wala. Okay. Kaya sabi niya, sa Baguio po yun, ma'am. Yan. Oo. Alright, sige. So ngayon, mga kapatid, dito muna natin tatapusin yung ating discussion kasi medyo, time na po tayo, mga kapatid. So, again, salamat po sa mga nagtanong at sana na tulungan po namin kayo sa mga susunod po nating talakayin ay itutuloy po natin itong discussion na ito patungkol po sa rabies na ito. Maganda ito, mga kapatid, at least nasagot po ang inyo pong mga katanungan po dyan. No? So, again, maraming salamat po sa lahat po ng mga nanood ngayong araw po na ito. Alright? So, Gusto ko rin maliit lang daw po yun. Maliit lang daw yung bato na yun. Oo naman. Oo naman. Mahal kasi yung buhay na bato na malaki. Ay, nako, Sir Hindi Cesar. lang 500 Pag yun. nagkita tayo sa Sabado. Hindi, gusto ko rin pasalamatan si Cesar dahil Cesar, pag ikaw ay nag-comment, napapatawa mo ako, Oo. napapasaya mo ako. Napapasaya mo yung Parang programa gusto kong eh. bigyan ng ano to eh. Oo. 100 peso load. Salamat, Sir Cesar.
Oo, Ah, salamat, Sir tsaka Cesar. pakita mo lang yung bato, ha? Oo. Baka makasigaw din. Darna. Ayan. Anyway. Alright. So again, maraming salamat po mga kapatid. Sabi nga dito ni Ma'am Linda Quinones, thank you sa masayang talakayan. Alright. So again, thank you so much, Doc Julie. By the way, sa mga hindi po nakakaalam, si Doc Julie po ay talagang veteranong ano to, veterinarian. Oo. So ilang years ka nag-practice, Doc? Ng iyo pong pagiging doktor? Paano practice? Nag-practice ng ano? Ah, actually, nga, ano dito na lang ako nung nagsuko ako ng buhay, doon na ako hindi na nag-practice. Mga Okay. paano-ano na lang, yung Oo. consultation na lang. Yan. Pero kasi binigay ko na yung buhay ko sa Panginoon. Kaya, Yan. ay mga gana. Kaya, Ayan. ah, sinasabi nila, maraming mas greener pasture, no, Yun. pero mas the best yun nasa Panginoon ka. Yun. Alright. So again, maraming salamat po, Doc Julie, sa napagandang discussion po natin na ito. At bago tayo magtapos, syempre naman, Doc Julie, ay tawag nito, bago tayo magtapos, Doc Julie, ay hindi natin papalagpasin ito since ngayong araw na ito ay magtatapos na. Weekender eh. Weekender show. Oh, weekender show ngayong araw na ito. At syempre, hindi ko papalagpasin na lumipas ang Mother's Day nang wala akong sorpresa sa'yo, Doc Julie. Syempre naman, Doc Nakakaiyak Julie. naman. Oo, bigyan natin yung kanyang sorpresa, Doc Julie Castro. Pakibigay nga. Yeah. Yeah. Happy Mother's Day. Advance Happy Mother's Day, Doc Julie. Maraming Yeah. salamat po. Oo. Asan na yung ano? Isa pa. Yung cake natin. Parang parang Oo. naano ko na naman to, Starbucks na naman. Yeah. Yan naman. Oo. Anyway, maraming salamat na. Ayan. Happy Mother's Day, Doc Julie. Advance na to. Advance Happy Mother's Day sa'yo, Doc Julie. Yan. Ay, ang ganda po. Oh, syempre. Tinerno ko talaga sa ano mo Oo, yan. tsaka favorite ko po yan na pink roses. Yeah. Alright. So, again, mga kapatid. Ano pa yung isa? Siyempre, dyan, meron pa. Oo. Medyo nahuli yung mga ano ko eh. Delikado na naman. Delikado. Ninenervyos ako eh. Anak, Ayan. Jason, take charge. Take. Oo. Yan. Saan yung mga nating ano? Parang napipil ko na yung mapipil ng mga nanay sa Sunday. Yun. Sa Sunday. Oo. Advance lang po yun sa akin, pero maraming salamat po. Sir Con, Yes. marami pong salamat. Alright. Oo. Advance ano. Sabi nga dito ni Ma'am Monita Aquario, nakakatuwa. Di ko talaga, madami daw siya natutunan, sabi ni Ma'am Monita Aquario. Alright. Marami pong salamat. Oo. Alright. Ito na. Oh, ito na. Happy Mother's Day, Doc Julie. Ay, ganyan ba yun? Syempre naman. Yun. Advance Happy Mother's Day, Doc Julie Castro. Yan. Yes. Maraming salamat. Oo. At syempre naman, hindi pa natapos itong araw na ito nang hindi bumabati ang aking paboritong, ano yan? May babati sa'yo, Doc Julie. Ayan na. Sige. Ma, happy Mother's Day, and to all mothers out there, happy Mother's Day po sa ating lahat. And ma, more blessings to come, and keep on serving God, and lagi ka mag-ingat dyan. Happy Mother's Day. I love you. Yeah, ang bira talaga. Buhati ang uniko iho mo. Ayan. Happy Mother's Day daw, sabi ni Sir B. Jason Castro. Naiinis na ako kay Conrad. Alam na alam niya yung mga Siyempre naman. magpapasaya sa isang Yun. magulang. Siyempre. Ayan, Happy Mother's Day, Doc Julie. Ayan. Sa lahat po ng mga mothers, again, inanyayahan po namin kayo sa darating na Mother's Day. Ay sama-sama po tayo mag-celebrate together with our pastor this coming Mother's Day. All right? Doc Julie, baka may gusto ko pa sabihin sa mga live viewers natin. Unang-una, gusto kong magpasalamat. May kinalaman dito si Pastor eh. Ay! Kung wala man, dapat may kinalaman ka. Yun. Anyway, maraming salamat at salamat sa impormasyon pangkalusugan, staff, Mhm. and host.
At syempre yung ating pinaka, di ba? Yan, oo Ang naman. ating mahal na pastor. Siyempre. Maraming salamat. Hindi nyo lang alam kung paano nyo ako pinasaya ngayon. Yun. Patakim pa lang yan sa mga nanay this coming Oo. Mother's Day. Yun lang masasabi ko sa inyo na kung ano po yung nararamdaman ko, hihigitan pa Yun. yan sa kasi sa inyo nandyan ang father, Mhm. nandyan na ang mga sons and daughters, mga apo, mga ito lang po malaking bagay na sa akin to. Yun, tama. Maraming salamat at delikado na naman ang Starbucks ito. Sabi nga ni Sir Rani, Starbucks na yan. Starbucks na. Oo. Anyway, Pero so, di ba ma'am, bebangs na yan? yun, bebangs na yan. Okay. Okay. Maraming salamat at yun lang ang ko sa topic natin. Ingat po tayo at wag nating kakalimutan ang bakunahan ng ating mga alagang aso kasi preventable naman to eh. Yan, tama. May iwasan naman natin ng rabies pero pag pinabayaan natin talagang fatal, patay agad. Wala nang ano-ano. Kaya maraming po salamat at ano yung Oniko Iho ko? Anyway. Sabi Marami. dito, wow, more blessings to comes from Oniko Iho. Yun. Okay, so again, thank you so much mga kapatid. Mamaya eri na po yung Baptist Lunch. Keep tuning in mga kapatid. At napakaganda po ng mga talakayan dyan. Kaya mga nanay or mga tatay, ay kayo po sumama po dyan, makinig at matuto dyan sa ating programang The Baptist Lunch. Kaya, wag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The The Baptist Lunch. Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.